buntag ninyong tanan. Magpadayon ta sa atong success, nga lesson nato sa success. And this is number 75. And the title of this message, nabilong ni siya mga kaigsunan sa Success Begins When You Believe in God. This is part number 6. But the title of the message this morning is Types of Belief and Their Result. Types of belief and their result. Makita nato mga igsoon sa resulta sa mga kasimbahanan nga makita nato na ay mga membro, mga kaigsunan sa church nga walay participation. Na ay mga membro sa church nga walay growth. Na ay mga membro sa church, mga igsoon nga wa kasabot usay ang buhaton. No, mura magalibog ba? Magunsa man ko sa church, unsa may akong kuan. No? Hinumdumi ha, the church is the body of Christ. Now, the body of Christ has a mission in this world. So the body has its own movement. Sa dihang nahimo kang part sa body, you should know the movement of that body. Pero atong susihon ang matag kinabuhi sa mga Kristohanon, unsa may function nato sa church. Now this morning, ato nang susihon mga kaigsunan, because there are types of beliefs, unya dunay mga resulta sa iyang isig ka belief. Alright? So atong ablihan atong Bible, please, Matthew chapter 13, kadaghanan ni nato giwali mga kaigsunan ang parable of the sower. And we are going to talk about the parable once again. Barog ng tanan, palihog, basahon na to verses 3 to 9. Matthew 13, 3 to 9, together go. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scourged, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them, but other fell into good ground and brought forth fruit, some 100-fold, and some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. Check up pa inyong mga dunggan. Are you ready to hear the message of this parable? Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this opportunity once again to hear the message of the parable of the sower. I pray, dear God, that you use me once again. Empower me, please, and prepare the hearts of your people that we may understand, O God, ang sistema or ang sitwasyon sa among pagtuo diha kanimo, O Lord. And I pray that we may understand its function of every believers in this church so that we could see result sa among pagpangalagad nimo, Lord. You are expecting fruits that should remain sa among pagpangalagad. And please help us, O God, that we could produce fruits that should remain. And help us, Lord, to love discipleship. Help us to love your word. Help us to love each and everyone, dear God, our brothers and sisters. And most importantly, help us to love you above all. Thank you, Lord, once again. And for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Types of belief and their result. Atong gibasa mga kaigsunan, dunay klase-klase nga mga kanang ground. No? Dunay klase-klase nga mga yuta. O kani nga mga yuta, mga kaigsunan, nga simbolo ni siya sa kasing-kasing sa mga tao. This is a parable. Earthly story with heavenly meaning. Yung tanon nga istorya, pero langit nun nga meaning.
So ang yuta diri mga kaigsunan gi-symbolize sa kasing-kasing sa mga believers. And dili na to makita mga kaigsunan nga klase-klase siya na ay mga makita na to sa mga katawhan sa kasimbahanan nga naadiha niya pagkauman wa na. Wayside. Ug sa Bisaya pa way na sayod kung asa na siya. No ni kalitlag kawagtang. Kay wa pud siya nasayran. Gikuha man. No, wa man nakapenetrate ang pulong sa Ginoo. Doon na po yung mga stony ug kasing-kasing. Doon ay thorny. Doon na po'y good. So muna siya atong isgutan this morning mga igsoon, og please i-identify ang imong heart. Unsa man na klase ang imong heart this morning. So kung makita nimo nga wala siya kaabot sa good, you need to do something. Or else the devil will do something to you. So it's either ikaw mo'y maningkamot mga kaigsunan nga ang yawa dili makaapas kay sa wayside na apsan ang daan. Ug naningkamot ang yawa nga ang kaning mga stony, thorny ug mga kasing-kasing nakalista na mo sa listahan sa yawa. And you are scheduled that He may remove you from the body of Christ. Alright? So, upat kabutang. Obviously, upat man ka soil, pero ato lang yun ay appeal ng wayside. Wa mo yun siya appeal mga kaigsuunan sa na-appeal sa simbahan. Ato lang i-appeal ni. So, number 1, wayside. O siya pasabot ani, missed to believe. Wa gyud siya ka-believe yun. Wa gyud niya nakuha ang gipasabot sa pulong sa Ginoo about the love of God. Wala niya nasabti o klaro ang ebanghelyo mga kaigsunan nga maoy makaluwas sa iyang kalag. Igo ra siya nakadungog according to what the Bible says in verse number 19 mga kaigsunan, the same chapter and verse number 19, the Bible says, when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. Naminaw pero wala kasabot. Naminaw pero gangangara. Wala niya sabta ang pulong sa Ginoo. Daghan kay mga tao, mga kaigsunan, nga giseran sa pulong sa Ginoo, nakit-an lang diha kilid sa dalan, o nakit-an lang diha somewhere mga kaigsunan, murabag na timingan lang, okay, sharean ti kas pulong sa Ginoo, o niya, wala gid na set ang kasing-kasing, unplanned. Are you listening? Gipaminaw na ka, niya pagkauman, wa man mo magkaila, wag siya kasabot sa imong gistorya. Igsuon, usahay, sayon-sayon lang nato ang buluhaton sa Ginoo. Una-una, agud, giun sa pag-prepare sa Dios. 33 ka tuig gi-prepare, i-share lang nimo guway pangandam. That is the reason why the devil will be able to remove the words that you saw because you did not prepare. Di diretso lang kag sabuag diha sa pulong sa Ginoo. Di ba planting ni siya? Planting. Sa di pa nimo itanom ang liso, mga igsoon, imog yun na siyang ayuhon ang yuta before nimo tamnan. Pero ang gibuhat, majority of the Christians today, bastante na makahatag lang gospel tracts, maglakaw-lakaw sa daan, unya ipagsabwag na ng mga gospel tracts diya, unya pagkauman magwali mga kaigsunan, mag-share sa pulong sa Ginoo sa wa na ili. After that, what? Wayside, ang yawa gasunod mga igsoon. Oh, manaka, ako na pud. May tagnay mingon, swiper, no swiping. Wala man. So, na-swipe away ra ang pulong sa Ginoo. This is very important mission. Gipreparar sa Ginoo 33 ka tuig. Hinaot pa kita nga mga Kristohanon. Preparado pud ta nga mananom sa pulong sa Ginoo. Nga giprepare sa Ginoo for 33 years. Christians are not preparing.
kumpiyansa ang mga Kristohanon. And that is why daghan kay nahug mga kaigsunan sa wayside, miss to believe. Wala gyud na save ang mga tao. Musimba man kay pugsong nandoon sa simbahan, pero wayside. Naa diha, nabaptize pa. Tanaway ko magbaptize, naa pa ba? O sa pagpabilin, bisan pang mabaptize na, di man nakaluwasan ang baptism. Pila nakabog na baptize sa church, wa man diha. Because we did not prepare the person for the Word of God. And we don't even prepare ourselves for planting. Ang mga farmer magpreparar na mga kaigsunan before na sila muadto sa ilang farm. Ang mga Kristohanon nga importante kaning liso atong itanom, wala man tanang andam. Ang pagpangandam sa pagtanom sa pulong sa Ginoo dapat mainampuon ka, dapat studios ka sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, so that when time that you will give the word of God to the person, giandam na to siya sa Ginoo. Amen. Dako kayong problema ni, tanawas Mark chapter 4, unsa may nahitabo? Pag humagtanom, unsa may nahitabo? Mark chapter 4. Kinsa man ang nagsulod-sunod sa mga Kristohanon nga nananom nga way pagpangandam, ug nananom nga walay pagpangandam sa yuta nga ilang gitamnan. 4:15. And these are they by the wayside, mga ison, where the word is sown, nananom. Amen? Di ba kay mga Kristohanon, nananuman, nag-sharing man, nag-preaching man. But, when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. Unya, dili na nimo mabalikan mga kaigsunan because you do not even know kinsa tong tawhana. Huwag ka kahibaw tagadiin to nagpuyo. Muna mga Kristohanong gadanghag. Muna nga dili ta mo grow as a church mga kaigsunan because that is how we plant the seed of the Lord. No preparation. So, wayside. Missed to believe. Kaya ba mga tao na sharean sa pulong sa Ginoo, they miss to believe? Because you miss to prepare. Amen. You miss to pray first. You miss to prepare yourself for planting. And that is why your result is also a missed. Missed to believe. Number two, stony. What's man stony? That is a limited belief. Limited. Dili siya unlimited. Limitado nga pagtuo. Dunay utlanan. Dili kompleto mga kaigsunan. Balik ta sa Matthew chapter 13. Verses 20 to 21. The Bible says, but he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. Wala gyud pertirag yung mubua mga kaigsuonan sa iyang pagtuo. Dili kaabot, dili na kaya pag-abot sa tribulation. Amen? Only enduring for a while. Wala na mga Kristohanon nga, uy, nangalagan man kadyot, nalipay man kadyot, pero pag-abot sa unahan, nawagtang man. Nawala man ang kalipay, nawala man ang excitement, nadugay, nawala, naggood siya. Aw, nakakaila ba mga Kristohanon ngayon na? Unya usahay para dili masakpan ang pagka-stony heart mga igsoon, mubalhig laing simbahan. Kinsa man ang plano ang pagbalin-balhin og simbahan? Plano man as Ginoo? Unya ang rason, di man ko ikasinabot sa akong pastor. Uy, mangita ba di kag ikasinabot nimo nga ang Ginoo may nagbutang nimo asa kaniya gibutang?
Ngano, kung di kay kasinabot sa imong ginikanan, mangita na kay laing ginikanan. O imong pitulon ang imong kaugalingon, kaya ang imong ginikanan, mao ginay sakto. Asa man ay magsugod ng sakto? Sa ginikanan o sa resulta? Hello? Di ba pag sayop ang ginikanan, sayop po ang resulta. So magsugod yun as ginikanan. Muna ang pagtudlo, magsugod sa ginikanan, kung dili makauyon ang gitudluan, uy, insaktuhan na imong kasing-kasing, kay na ikaw mo'y sayop. Dili man pwede nga imong pitulon imong ginikanan. Are you listening? Bisa pagway kinaadman ang imong ginikanan, naagyo na hiyas ang mga ginikanan, mga kaigsunan, based on their experiences. Nga i-guide ka niya, badlungon ka niya, ayaw na anak, mauni anak, ingon na ba? Naagyo na siya hiyas gyud to lead his children. Ang manok gani, giyahan man ang iyang mga piso. Kani pagtao ay kaalam mga kaigsunan mo giya sa iyang mga anak. Muna kasaganan makita na to nga mga kabataan, mga igsoon, nga mabiktima sa yawa sa kalibutan, muna mga bataan nga gahig ulo. Muna gitagaan sa Ginoo simbahan para mapundok ang mga gahig ulo. Tanawaw sa ingon sa Ginoo. Backsliders, balik mo, tagaan na mong pastor. O di ba padung na nasa church age? Hindi pa kita mangangkon nga gahit tag-o. Mo nang di ta matambalan, kaya di ta mo angkon sa itong sakit. Dahil tag-o mga kaigsunan, lisod kay tatudluan. Mo nang gitagaan na kag pastor para tudluan ka, tamnan ka sa pulong sa Ginoo, pero magsigig likay, magsigig ka og kanang mura ka galinog pirmi, di matarog tanom, oy kay galinog man. Lihukan kayo. Limited belief. Problemado kay nang limited ang imong pagtuo mga kaigsunan. According to the Bible, do it for a while. Kay pag-abot sa tribulation, pag-abot sa persecution, tungod sa pulong sa Ginoo, kay nangalagad God, by and by, goodbye. He is offended. Na-discourage. Offend ko ni pastor. Ano man, sige lang pangasaba. Ngita kong pastor nga kanang di mga saba. Mga saba na maging pare ron. Nakataon na po sila, oy. Asa makapadung? Ambot na lang yun. Asa kapadung? Luke chapter 8. Luke chapter 8. Verse number 13. Sa Giyos Bible, mga igsoon, they on the rock are they which when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, for a while, underline that, nituo lang for a while, and in time of temptation, o sinita bo, fall away. Fall away. Pag-abot sa temptation, kung ato na binasayo ng fall away, follow away. Mga away na yun, mga away. Muna may tabo, muna gubot ang simbahan. Kaya nga naman, usahay waka, bisan ikaw, waka kasabot sa imong kaugalingon, nganong palaaway ka. Are you listening? Because you are being persecuted, because you are being pressed in your Christian life. Gi-persecute ka sa inyo ha, pag-abot pa sa church, murag tanaw nimo, gi-persecute pug ka, paminaw nimo sa pastor, murag pug persecution ang mensahe. Asa na malagkuan ni padung? Nangita kag mulaban nimo ba sa imong pagkabadlungon? Nganong hingon na naman ang setting sa imong kasing-kasing? Tungod kay limited ang imong belief. Kung dili palang limited ang imong belief, makita na ang imong mga kasipanan, unya ang imong pagtuon aman sa pulong sa Ginoo, agoy perting sayo pa nako, Lord, pandaya ko, usba ko, mo na may tabo sa imong kinabuhi, pero limited man. Mo
Mo nga pag-abot na sa punto nga murag masakitan na imong unod, di na tani, ibang usapan na yan. Mas imong gipabor ang imong flesh. Mo na yung mga limited belief. Dili kayang masakitan. O sabay tawag ana, onion skin. Papaya skin. Mo na mga itabo sa mga Kristohanon. Kuan kay ta kanang dali ra mabuak. No? Handle with care. Kuya, wala inig simba nimo, fragile, handle, pastor, handle with care. Mabuak kay noon. Wala na diri. Ang pulong sa Ginoo murag maso unsa man na niya fragile kay ka. Di mabuak ka. Amen. Kinahanglan kita, mga buak kita, mga kaigsunan, para masudlan ta sa buhing pulong sa Dios. Don't be limited. Believe in the Lord all the way, mga kaigsunan. Kay kung limited ang imong pagtuo, ang pasabot ana, stony ka. So kay stony man ka, di ka masaligan. Kay kung saligan ka, mga kaigsunan, biyaan na nimo ang imuhang poste. Kung asa ka gibutang, gisalig na sa imuha, daghan na kayo aning simbahan na, gisaligan nimong lugar, giugman nimo, gisaligan nimo, nangawagtang. Mga stony di ay. O, chikapan nyo kasing-kasing mga igsoon, nganong di ta masaligan sa Ginoo kanang mga disciple, nganong di ka masaligan sa Ginoo responsibility. Maybe your faith is limited. Number 3. O sa ikatulo, thorny. O sa man na siya, unsettled belief. Murag wa pa kasabot, asa gyud siya mo barug. Troubled. No? Troubled. Dili decided. Unsettled ang iyang kasing-kasing. Look at verse number 22, mga kaigsunan, sa Matthew chapter 13. The Bible says, He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Wa siya kay baog asa siya mo barog. Sa dihang wala pa ang riches, mga kaigsunan, I will serve the Lord. I will give my life to God. Wa pa ang riches. Pag-abot sa riches, naman day nindot lain. Undecided. Unsettled faith di ay. Wala din niya gifasten, wala din niya gilansang dito sa Ginoo ang iyang pagtuo nga wa na ko'y lain tuhuan pa, hubuan mangkos kayamanan, ang Ginoo gyapon akong tuhuan. Dili ingon ana. Unsettled, mga igsoon, mapalit ang imong pagtuo. O kadagang Kristohanon mapalit. Ano sa simbaron kay sayang kayong deal. Sige. Kaon lang gani, biyaan simbahan. Hindi ba sila mo amen? Kapila ninyo gibaligya ang simbahan tungod lang sa kaon. Pastor, sabta ko, baptis man ta. Ngano, di ta mga on dire spiritual. Imo lang gipuli ang spiritual food o physical food. Ang spiritual food, sangko sa imong kasing-kasing. Ang imong physical food, hagbong nadto sa lungag. O sa may importante? Kailan mo sangko sa imong kasing-kasing? O sa kanang mulusot lang mga kaigsunan hagbong dito sa lungag? O sa hindi ta kay bawag, asa importante mga kaigsunan? Nga naman, because we have an unsettled belief. Unsettled atong faith. Wata kay bawag asa na ito ibutang. Mao na nga, sa dihang wala pa kay option, ari ko sa Ginoo. Na may nindot nga option. Tempa, unsa man ni Lord? Unsa man gyud imong kabubuton, Lord? Imo pa pangutanon na Ginoo unsa iya kabubuton, mga lagad ba ka o ari ba ka diri?
Muna daghang kay mga Kristohanon, mga kaigsunan, ang imong i-consider is yourself. Asa ka mo eskwela, o sa imong trabaho, asa ka mo puyo, huwag kay consideration kung asa ka gibutang sa Ginoo para iya kang gamiton. Pero sa ito mga planning, mga igsoon, apil ba ang Ginoo? Nagpaturagan sila ang mga Kristohanon, gusto ko, mauni akong gusto trabaho. Mao ba na gusto sa Ginoo? Mao ba na gi-prepare sa Ginoo para nimo? Don't you know that the best thing you need to have in your life as a Christian is God's will? Amen. And how can you know God's will, mga kaigsunan, kung wa ka sa pulong sa Dios? Unya, dili settled ang imong pagtuo. Kay kung panalitan, naanay kaatbang diha ang Ginoo, mabiyaan yung Ginoo eh. Firan karon trabaho sa abroad. Di ka na mo biyaan Ginoo. Kadaghan ang mga young people na miya simbahan tungod sa trabahong nindot kaayo sa laing nasod. Wag yun nang imin. Di ba andam na inyong biodata? Atong gi-small mga igsoon ang Ginoo. Sa mga pastor, kadagang temptation mga kaigsunan nga biyaan ang simbahan para mangitag kwarta dito sa layo. Nganong Ginoo, di kay ba mapada sa iyang suporta diha sa asa kagipada? Sometimes we cannot understand God's plan and God's will, mga kaigsunan. Because na ay humanistic principle nga mao'y gisunod-sunod sa mga tao. Practicality. Right? O tanawa, susiha imong kasing-kasing. Apil ba ang pagpangalagad sa Ginoo sa mga desisyon sa imong pagpanginabuhi? Nganong ka naman ay mo gi-decide karon? Para mahimo kang available? O para mapuno ang imong bulsa sa imong sa imong mga panginahanglan? Pero sa may promise sa Ginoo, I will provide all your needs. All your needs. Imo siyang gipulihan, Lord, time out. Ako sa. Mga igsoon, bisa pa lang sa need, di mo kaya. And guess what? Daghan kay kagwan. Natiguang na lang ka, imong need. Di man di mo masatisfy ka sa imong need. Pero diha palagas Ginoo nagsalig, imong ilansang diha sa Ginoo, imong pagtuo mga kaigsunan, tinuod ang giingon sa Ginoo, ako'y buhi nimo. Ug malipay ko nimo bisan pag imong mga want, ako ihatag. That's why we can see Christians enjoying their Christian life in their churches. Mga igsoon. Ganong namin mga Kristohanon nga wala nagpalayo pero nag-enjoy sa panalangin sa Ginoo. Ganong naaman. Tungod kay ilang gilansang ang ilang pagtuo diha sa Dios. Ug walay duda mga kaigsunan. Wala nila dudahi ang plano sa Ginoo. Pero ang mga Kristohanon sige duda sa Ginoo, unsay nahitabo? Tunok ko ng kasing-kasing at bangan ng Ginoo opportunities kalibutan, unya ra ka Lord. Seryoso na yung mga igsoon. Ngano seryoso mo, Pastor? 33 ka tuig gipreparar sa Ginoo, dili seryoso. Nahimo lang tang part sa buluhaton sa Ginoo. Dili ni atua. Nganong di man ta mosunod? Nga nahimo ra man tang part, di man kitay tag-iya. Mark chapter 4. Ayaw pugngi mo kasing-kasing igsoon, paminawan pulong sa Ginoo, nakita kag sayop sa mo kasing-kasing, ala, ipapanday na, ipaguba na sa Ginoo. Kay tendency mga igsoon, kung ang imo kasing-kasing dili ka all out sa Ginoo, sige ka panagang ron. Mailhan na bas naong ning managang? Di lang mo kabantay, pero makabantay man ang pastor. 18 and 19. Mark chapter 4, the Bible says, "And these are they which are sown among thorns, such as hear the word,
And the cares of this world and the deceitfulness of riches. Underline that, mga kaigsunan. Deceitfulness of riches and the lust of other things entering in. Underline nila. Lust. Kaning lust of other things. Unsa man ang other things? Not in God's will. Dili para sa mga Kristohanon. Other things. Nisulod, mga igsoon, sa anak sa Diyos. Unsa gibuhat? Choke the word, and it becometh unfruitful. O susiya, mga Kristohano, daghang kay dili fruitful. Kay dunay nakigatbang sa Ginoo. It could be money, it could be a person. It could be an opportunity of riches, it could be an opportunity of love. Uy, paminaw mo, uy. Ning sulod sa kasing-kasing sa Kristohanon nga nakadawat sa pulog sa Ginoo, mga kaigsunan, deceitfulness of riches and lust of other things. So daghan kayo, pwede na mga relationship. Di na makalangkat sa pagpangalagad ng relasyon nga sayo. Adi mo mag-amen diha. You cannot change, mga kaigsunan, the image of a wrong decision into right. Wrong is wrong, right is right. As simple as that. Amen? So if you find out, mga kaigsunan, sa imong kaugalingon, sayop magini akong desisyon, so what will you do? Change it. Make it right. Get right with the Lord. Kay kana lust of other things na, mga igsoon, or deceitfulness of riches coming in. Ning sud. Og ang iyang tinguha sa imong kinabuhi, gub-on ka. Ipalayo ka sa kabubuton sa Ginoo. Luke chapter 8 verse 14. Luke chapter 8 verse 14. And that which fell among thorns are they, which when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Nagsugod na unta, pero wa gyud na kompleto, mga igsoon. No, kumusta imong pag-discipleship? Di ba nababagan sa mga opportunities? Di ba nababagan sa mga other things? Hello? Unsa kini nang other things, pastor? Wala na in tune diha sa dapat nimong buhaton nga gisugo sa Ginoo. Mo na gitawag siya the others. No? Because it is not in the will of God. Wala na bilong. But it sounds right to you. Labi nagwa pa ka na biktima. Wala pa ka naguba. It sounds right, mga igsoon. Makaingon ka maglagot kung ka sa mga tao nga mubadlong nimo, maglagot ka. Muna may tapos mga young people, maglagot sila nga badlungon. Pero pag abot sa panahon nga niipikto na, mga kaigsuonan, ang sayop nga nagibuhat niya, lisod na kay mura na kag napriso sa imong sayop. O, sa may buhaton. So magpanglinggo talaga. Wala tubangon na to ni kay mo naitabo naman. O di man ta na may tabo. Ngano gitugutan man. Sa diyang pagsud ana makabantay maka. Imo ta tong gipagawas. Imo man nung gitagaag lingkuranan. Unya gusto ra ba niyang lingkuran ang kanang lingkuranan sa Ginoo sa imong kinabuhi? Di ra ba na siya mulingkod sa laing lingkuranan? Di naman na siya gusto makig-share sa Ginoo. O mo nang may tabo, mga kaigsunan, imo ang iyon na Ginoo, Lord, hawa lang diha, Lord be. I know you are not saying that to the Lord personally, pero mga kaigsunan, indirectly, mo na gibuhat nimo sa Ginoo. Wa nakalibasag Bible, o di magipapahawa nimo Ginoo. Di nakaganahan, maminaw mensahe,
Hello? Di ba may gibuhat nimo sa Ginoo? Padugay nila nga ganahan mo simba. Amo na ipikto mga kaigsunan, imo na gipadapli ng Ginoo. Ngano man, na gusto mo lingkod, Lord. Unsettled belief. Ang yawa gustong mo angkon nimo balik. Do kay baw siya, kadi na good ka niya mailog. Pero the best thing he can do to the believers is that God will not be pleased in your life. Lipay na kay siya na. When Jesus cried because of you, lipay na kay yawa na. Wala siya nagandoy sa imong kalag. Kay baw naman siya nga gipalit na ka. Kay baw naman siya nga naiya na kas Ginoo. Kay baw siya nga anytime mamatay ka langit ka. Kay baw ang yawa na. Pero ang iyang paningkamot karon sa mga Kristohanon nga di gyud ka mamunga. Nga dili mo abot sa maturity ang imong fruit. Dili mo abot sa perfection. So man ang perfection? Fruit that should remain. That is perfection. Mo na daghan ka gitudluan. Wa gyud na himong perfect. O, kumusta? Unsettled belief. Isettle na ninyo inyong pagtuos Ginoo? Surrender ba? Surrender. Lord, surrender na ko, Lord. Para ang stony o ang thorny, mawagtang na. Kung mawala ng stone o thorns, kaya ba mo siya may tabo? Mahimo siyang good. Kaya may automatic good. Wala good. Wag good daan. Amen? Naay good, pero naay bye. Goodbye. Di ba? Pero mangita jud kag field nga good daan, wala. Kinahanglan yun nagtrabaho, kinahanglan yun nag-effort o determination, mga kaigsunan, nga akong tangtangon ang bato, akong tangtangon ang tunok. Kinahanglan determinado ka. So kung ang imong kasing-kasing karon, perting igua ning stony and thorny, ay kaguol. Normal na. Ang dili normal, kung imo nang gikural, nga way daru-daru. Pero kasabot mo, imong gikural ba para di kasud ang pastor, di kasud ang Ginoo sa imong kinabuhi, unya wa nimo gidaro mga kaigsunan, imong giproteksyonan ang stony o thorny nga ground. Dapat dili ka na. So ang ikaupat, pag natangtang si stony o si thorny, mahimo siyang good. Unsa man ning good? Gitawag ni siya firm belief. Firm. Sa pasabot na ng firm, mga kaigsunan. Muna ni angayan mo kanta, I shall not be moved. Nalansang na diha sa Ginoo ang imong pagtuo. Firm. Dili mauyog, dili maiswag. Firm. Murag kahoy, mga igsoon, kapit tinandakua, di ka maiswag, oy. So pa rin mong kasaba na, di ka na mo iswag. Bisag 1 inch. Firm belief. Bisag unsa mo kasaba ng kahoy, mga igsoon, nga dako na. Mo iswag man na. Bisag unsa ka, maigo ka, makasab-an ka. O nay mga kuan, nay mga member sa simbahan, usahay makasab-an direct ba? Makasab-an, masultian og medyo sakit. Maiswag oy. No? Naglingkod sa atubangan, babalhin lang kalit sa luyo. Maiswag. Mabita lang wag yung maglingkod sa tubangan. Iswag na daan. Amen? Ang kaning good ground, malipay sa pulong sa Ginoo. Pag nanghatag na sa pulong sa Ginoo, mag-una-una. Nga naman, I need the Word of God. Muna yung simbahan, mga kaigsunan, excited. Excited. Na dili kay, tao raman ta, maluya magyud ta, kapuyon magyud ta, tao man ta. Well, that's correct. Pero mga kaigsunan, dili pasabot nga dili ka ma-revive sa Ginoo. Dili pasabot nga dili ka niya mainggansa og balik para makataga na sa ka, makapangalagan na sa ka igawas nimo simbahan.
Luya kanisod. Unya pagkuman, luya po kanigawas. Pagkaluya. Taypan, kasabot mo. Taypa, kumusta man mo inig ka magsimba? Uy, importante ni ka-question. Kumusta man mo ikaw magsimba? Na-shock mo? No, na may culture shock? Kay gikan mo, murang gikan mo anang lugar niya pagkahuman diri lahi man. Di maka ma-culture shock. Wordly kay kanya, isuod ka simbahan nga muwali ka sa pulong sa Ginoo. Muna ma-culture shock ka. Kaya ang pamaagi ni mo wordly, pag abot diri, agoy, wa na gitigbas-tigbas magkaspulong sa Ginoo. Hindi mo rin, agoy. Mura magkagkaroon pa. Wala ba na magdamos ni first timer. Masyak. Wala na culture. Siyak na diritso. Kamu mga Kristohanon, mo na nga, paggawas ni mo, wordly na sad ka. Pag abot simbahan, kamot ka nga makablend in sa mga espirituhanon nga butang. Pero ma-culture shock lagi, kaya di good ka amen. Unya, mura raog ka lang, murag mapidukan, pirmi ba? Mura nagdi kasabot. Mga igsoon, pag good ang imong heart, wag yung problema. Amen? Unya, nigawas ka nga good gihapon ang imong heart. Check your faith. Make it firm. Firm, mga kaigsunan. Matthew 13:23. Tanawag kung sa'y resulta aning firm nga pagtuo. Verse number 23, the Bible says, "But he that received seed into good grounds is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit." Dili lang kay nakasabot, pero namunga sad. Unyawan lang kay namunga, mga kaigsunan, and bring it forth. Nagdala og bunga. Dili kay istorya lang, pastor, naman ko'y bunga. Dada! Nako'y bunga, pastor, pero tuwa lang sa laing simbahan. Oh, dalawa man diri. Asa na imong barn? Nahimang pastor, akong barn kay barn ni man, barn ni kuan. Uy, klaro na imong barn di ay. Amen. You have your own church. Ari ni mo dadon diri imong bunga nga magpabilin. Kana kung tinuod ka nga good ang imong heart. Nagdala og bunga, unya wala lang kay nagdala og usa, some 100-fold. Some 60, some 30. Kasi pasabot ani, dili ni contest. Pagdala sa imong bunga, mga igsoon. In Luke chapter 8:15. Luke 8:15. The Bible says, "But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience." Firm. Mga kaigsunan. Kaning firm ang imong pagtuo diha sa Ginoo, dindawat ka sa pulong honestly. Dili ka nag-amen, amen ka diha, niya, wa ni mo gi-apply. Dishonesty na. You may deceive the pastor for a while, but you can never deceive God even for a while. He knows. He knows, mga kaigsunan, kung tinuod kang ituo sa iyang pulong. Kaybaw siya. Ang pastor, pwede mo mailad kadyot, pero di mo mailad hantod sa hangtod. Ngano man, wa man kay bunga. Wa may resulta. Ang pastor nagtanaw man sa resulta. Ang Ginoo nagtanaw sa imong kasing-kasing.
Kay bawo na siya kinsay mo resulta kinsay di. Pero ako naghuwat pa kustumoy. Amen? O karon kinsa kahay mo resulta diri? Ako pastor, unsa nga resulta kanang mawagtang ka o kanang managhan ka? Duha naman resulta masanda kanang mawagtang ka. Pressurizing kining simbahan na pastor ay. Nga anong pugson gyud pamunga, di ba gud ako'y namugos nimo kay di man ako'y nanugo. Iko ra ko ga-remind nimo. Kisa may nanugo nimo mamunga ka? Ha? Kaning gisuwat ni Matthew o gisuwat ni Luke, ako bining pulong. O asa ka kuan ning dapita ni panahon na? Na? Wala pa ko na purma oy. We are just messenger of God's word. Ug ang pulong sa Ginoo mo'y nagtudlo nato nga dapat mamunga ta and may tabulan na siya kung good ang atong heart. Kay matuto sa Bible mga kaigsunan, but he that on the good ground are they. So mga tao di ni yuta, tao which in an honest and good heart. Amen. Honest and good heart, having heard the word, keep it. Gidawat ang pulong sa Ginoo, gigamit ang pulong sa Ginoo, ug niresulta ang pulong sa Ginoo. Ang nahitabo, nagdala og mga bunga, inubanan sa pasensya. Kay dili ilalim. Persecutor magyapon ka. Unya kay di man stony, nakalahutay ka. Good ground man ka, nakasukol ka. Mga kaigsunan. So, kay nakalahutay man ka, nakadala ka sa bunga. Oh. Ang katong mga stony o thorny, na may bunga, pero pagkahagbunga, asa ka ito nahagbong, ito na, nanood naglaing simbahan. Pagkahagbunga. Ya pag-abot ni mo diha sa tubangan sa Ginoo, maningil ka. Lord, nangalagad ba ako ni mo, Lord? Naningil pa. Hindi giraduhan ka sa Ginoo, perting hagbunga. Gano'n nahagbong man ka, kaya imong bunga po, nahagbong man sad. Klaruhan na ninyo ang pagpangalagad. Sayon na kayo mga kaigsunan atong gilisod-lisod. So makita na to sa kasimbahanan nganong naay nangalagad, nganong naay wala mangalagad, nganong naay makitaan na to sa panahon sa trabaho sa church, nganong naay di na to makitaan, managlahi man ni. Di man na to mausa ang tanan, kaya di man ta robot, di man ta usa ra ka part mga igsoon, managlahi man ta nga part. Pero kitang tanan, mga igsoon, gimanduan gyud sa Ginoo nga managhan. Matag usa nato gimanduan gyud ta sa Ginoo nga managhan. Dili lang kay usa ka tawo may manghakot mga igsoon, kun dili matag usa ka membro managhan. Obligasyon nato nga mahimong good ground ang atong kasing-kasing. Dili ta nagikan sa wayside, dili ta nagikan sa stony, dili ta nagikan sa thorny mga kaigsunan. Mo na kung naigo ka, ayaw kasakit, kay diha ta nagikan tanan. It is a decision to make na ang atong kasing-kasing mahimong good. Will you decide this morning to have a good heart? Will you make a decision today? Lord, help me to have a good heart. Tabangi ko, Lord. Help me sa akong unbelief. Tagai ko, Lord, ug kusog nga makigbatok sa akong unod. Help me not to replace you. Will you do that? Ikaw ra gid ana mga kaigsunan ug ang Ginoo. Kamon duha magsabot. Ako, igo ra gid ko mutudlo nimo. Igo ra ko nimo mo patan-aw. Di ara lagi ang imo kinabuhi. Pero kung dili gyud nimo dawaton, dili gyud nimo i-accept ang pamaagi sa Ginoo, wa gyud mahimo ang pastor igsoon ingnon ta ka. Mo na nga di gyud sa gyud ninyo mabaso lang pastor kung maunsa imong kinabuhi. Amen. Kaya ako ni decide nako nga itudlo gyud unsay ipatudlo sa Ginoo. Dapat mo decide sad ka nga mutuman ka.
Kay matod pa mga kaigsunan, kani baruganan ni sa mga pastor, matod pa sa spy, katong nakigsabot ni Rahab, kung di mo musunod sa akong isulti ninyo, di ko manubag sa inyong kinabuhi. Pero kung musunod mo, kung sa instruction ako, ako'y manubag sa inyong kinabuhi. Muna ay jud, samok-samuka ang pastor, mga kaigsunan, kung wa ka ni sunod. The best thing I can do for you, if you are not following instruction, is to pray for you. And to restart. Start all over again. Sunod sa instruction, mga kaigsunan. Amen? Para kung magkitrabaho na ka sa man of God, then cargo di konsensya na ka sa pastor. Atong klaruhon atong relasyon. Amen? Kaya bitaw sa kumpanya, inga na magyapon. Di ba? Kung nadisgrasya ka suod sa trabahoan, unya, klaro kaayo, kita kay sa CCTV, kakugihan ka nga trabahante, uy, ang kumpanya mo'y mugasto sa ospital. Kung mamatay ka, ang kumpanya mo'y mugasto sa lubong. Pero na disgrasya ka kay sigkag sibat. Amen? Na disgrasya ka sa gawas, uy, manghunaw ang kumpanya na, o nganong ma-accept man na sa kumpanya, na ninyo, kung ang kumpanya na, nganong di man na ma-accept kung sa simbahan na. Amen? Instruction si Ginoo this morning, imong kasing-kasing, himo ang good. Responsibilidad sa matag usa. Nganong responsibilidad na, kay kung good ang atong heart, diha pa ta mamunga. Kung dili good ang imong heart, wag gyud bunga. Ay nalang gyud expect. So therefore, kung walay bunga ang mga Kristiyanon, di good in your heart. Ayaw pa masangil, pastor. Ayaw pa. Imo man ang gi-advance. Pila nakakatuig nga Kristohanon. Dapat kada tuig na kay bunga gida. Di ba? Sa man ang pastor, nanagat, dili oy. Pulong sa Ginoo ng gaingon. Mamunga lang ta kung good na ang atong heart. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for rebuking each and every one this morning, oh God. Lord, please i-remove sa among kasing-kasing, Lord, ang sayop nga mga pagtuo sa pagpangalagad. Pagpangalagad nga walay resulta. Pagpangalagad nga walay pagpamunga. Lord, it is a waste of time. Kay wa gyud ka ni anhi sa kalibutan ug nagpreparar sa ebanghelyo, naghatag sa imong kinabuhi para lang sa wala. You are expecting fruit that should remain. Please bless your people, O God, with determination. Help us, O Lord, to always think that our heart is not good. Naagi problema ang among kasing-kasing, and it is our responsibility nga mahimong good ang among kasing-kasing, Lord, pinaagi sa pagsunod, pinaagi sa pagtugyan diha kanimo ang among kinabuhi, Lord, and to believe in you and to follow your command. And by then, diha magsugod ang among kasing-kasing nga mahimong good, and diha sa magsugod ang among pagpamunga. So please bless your people to come to the altar this morning aron sa pagkikistorya kanimo, Lord, and help them to be honest in their prayers. Thank you, Lord, for this opportunity. This is for your glory, O God. We ask in Jesus' name. Amen. Amen. Now,